Dito na tayo sa aming area mga kaprinsya, oh, sa aming parking area. Ito yung kinuha natin doon sa kuan, ayungon, ng scrap. At nakaswerte tayo ng konti. Nakachamba tayo. Kasi 10 pesos per kilo lang yung bili natin. Mabungkag ya? Padawat talaga yung chuki. Dako na pong trabaho bungkag na. Para to sa ating kulungan ng baboy at saka kulungan ng ating baka, pati kulungan ng ating kambing. Mapakinabangan to or sa ating mga bakod. Pwede natin itong gawing poste. So nakachamba tayo kasi kung doon natin ito bibilin sa junk shop, nasa 25 per kilo na. Pero kung bibili tayo ng brand new, lalong mahal. Napakamahal na po kung brand new yung bibili natin. So buti na lang nakachamba tayo sa ating mga bakal na tubo. Papad na wala rope pulis. Aga mga back up duty lagi ka ron. Ay bili kohon gini dong. Saan mo na pili? Bagong alot yung mga grupo natin dito. Jumbo mga kapatid, jumbo. Dada na yung tuyo para na yung tunog ng tika. Masa na ng gagmay ah. Isang tunel lang kayo nabili namin ng mga bakal. Okay kayo. Yung division sa ating mga baka solve na. Naman ko na yung bagong motor nyo. Relaxing na puno kayo. Pag mapiit mo ha. Ay ito po na niyak. Dalo na dito. Laing ruta na. Yung mga mahaba ano namin sa bahay iniwan kasi mahirap dalhin, kailangan pa namin putulin. Next week kunin namin yon. Maganda yung gawing poste kasi ganito kalaki oh. Tapos makapal to. Gwapo na butang suga. Tripod mag-video oo. Ya, dili ra wireless ang gamit. Dili na. 5 rin siya kabuok. 5 ka ako ah. Kapitore, diare. Ito itong ako. Tapos unom. Yung ating maliit na baka mga kaprobinsya oh. Nasa niyog lang. Nakabantay. Kasi one time po natikbang daw niya yung ating tuba dyan. So parang naanad siya ba. Lasinggira yung baka natin mga kaprobinsya. Tingnan niyo po. Babae yan. Tingnan natin kung ito ba itong lasinggira. Inom mo. Uminom oh. Hubog pa yun ron. Matamis po yung tuba namin mga kaprobinsya kaya nagustuhan niya. Tingnan natin hindi pa siya makatulog dito sa isang baso. Napakalakas uminom ng tuba.
Wala tayong bibiron. Maganda sana pag may bibiron tayo. Tuba yan. Hubog juga ron, baka palahubog ka. Wala. Ala. Oh. Tapi uwak ka mo sa palahubog po ni uwakan eh. Ano ko? Tuba uwak. Uwak ko. Ano yung... Ayaw mo? Tumayo siya oh. Hubog na oh. Ay pabog-hubog ha? Isang baso. Kayang-kaya yung inumin mga kaprobinsya oh. Isang basong tuba. Na. Hubog. Hubog wala. Apa? Naibos ilong di ay. Are. Bukas naman ha. Anad oh. Nah, hubog. Hubog ka? Hubog wala. Kulang pa? Bukan na kulangan sa isang baso oh. Pag mahubog, dili wag maoy ha. Kung nalalaki lang itong mga kaprobinsya, yung ating baka na Brahman, napakagwapo niya. Pero dahil babae, maganda. Maganda siyang gawing inahin. Dagdag dito sa ating mga babaeng baka. Nalasing ka na, kinain mo na yung lubid. Kung sakali may binta natin yung mga lalaki baka natin dyan, magpaparami tayo ng mga babae. Basta wala na yung mga lalaki natin dyan. Tagko kasag kaon yung mga lalaki natin. Yung babae, marami lang yung pagkain na ibigay natin basta may anak sila. Para hindi sila mamayat ng gusto. Katulad sa nanay sa ating Red Brahman, si Batang, marami yung ibinigay namin para hindi mamayat. 3 beses namin pinakain ng feeds, umaga, tanghali at sa kahapon. Kasi napakalakas ng bibidi mga kaprobinsya at lagpas 1 buwan pa lang siya. Pag umabot siya ng mga 3 buwan, kawawa na yung nanay pag hindi natin bigyan ng maraming pagkain. Kahit 3 beses pa namin pinakain yung nanay niya ng feeds at saka Cupramil, mayat pa siya. Paano na kaya pag 1 beses lang? Sa tingin namin mukhang bukas o susunod na araw manganak na siya. May mga langaw naman yung kanyang katawan oh. Yung didi niya oh, malaki na. Gatas ito. Babae lalaki. Anak to ni Bitas. Si Bitas yung nakakasa sa kanya. Hindi po natin siya napaiay. Kung napaiay lang sana natin siya, Red Brahman sana, pero hindi po nagsabi sa atin yung mga kasama natin na naglandi na yung baka natin. Pero okay lang kasi si Bitas hindi naman siya native. Hindi niya kinain yung napir niya, inapakan lang. Baka
Wala na siyang ganang kumain ba. Masakit na siguro yung tiyan niya. Inaabangan po namin mga kaprobinsya na mga anak yung baka natin. Sana araw lang or sana mga anak siya andito tayo para mabantayan natin yung baka natin. Pero si Batang nung nanganak siya, gabi po siya nanganak. Nung narinig natin siya parang nag-ingay, sinundan natin agad. Nakita lang natin na lumabas na yung anak niya. Hindi siya nahirapan kasi malaki siyang baka. Basta hindi mga native mga kaprobinsya at saka normal lang yung pagpanganak nila. Hindi po mahirapan yung baka. Wala pa lumabas sa ari ni Queen Ay. 9 na buwan na at 17 days mula sa pagkasta. Hindi katulad ni Batang na 9 na buwan lang at 3 araw nanganak agad siya. Tingnan din natin yung isa nating baka dito na si Bitang. Malapit na din siyang mga anak. Mula sa pagkasta nasa 9 na buwan at 11 araw. So malapit na. Malalaman lang natin na malapit na silang mga anak basta may mga lumabas na sa kanilang ari. Mga hagkot na ba. Pero matapang tong baka na to mga kaprobinsya. Lalo na pag mga anak na to, hindi tayo makalapit sa kanya. Pero okay lang. Tumakbo lang tayo pag manuwag siya sa atin. Hindi pa masyadong malaki yung kanyang didi. Pero malaki din yung tiyan niya. Mukhang maghintay pa kami ng mga 2 linggo mula ngayon. Hindi pa masyadong malaki yung kanyang didi. Napapansin po namin sa kanya mga kaprobinsya, malaki yung kanyang tiyan. Mas malaki pa yung tiyan niya compare kay Queen Ay. Siguro dahil maliit siya. Yung mga medyo maliit lang na baka, pag sila po yung mabuntis, napakalaki tingnan ng kanilang mga tiyan. Hindi katulad sa mga hybrid na parang hindi buntis. Itong si Batang, nahuli siya ng mga 6 days kay Queen Ay. So mahuli siguro siyang mga anak kung pareha sila na matagal mga anak. Sana lalaki na din yung anak niya mga kaprobinsya. Nung una po babae si Marites. Sana lalaki na ngayon. Pero kung babae, alagaan lang natin dito. Kung magandang klase, idagdag natin sa ating mga babaeng baka dito para gawing inahin. Si Batang nung malapit na siyang mga anak, kinabahan tayo kasi 9 na buwan pa lang at 2 araw hindi na siya kumain. Inakala natin noong una na nagkasakit naman siya. Nung nasa 8 buwan yung kanyang tiyan mula sa pag-iay, hindi siya kumain ng 2 araw. Buti na lang nagamot natin at naka-recover lang si Batang. Ngayon lang kami naka-experience na yung baka namin nanganak siya sa loob ng 9 na buwan at 3 araw lang mula sa pag-iay. Kadalasan sa ating mga baka dyan, sila si Basya, yung pula nating baka, nasa 9 na buwan at 17 to 25 days bago sila nanganak mula sa pagkasta. Si Batang lang yung pinakadaling nanganak dito sa ating mga alaga. 9 na buwan lang at 3 araw. May isa din tayong baka doon na malaki na yung tiyan, si Basya, pero this coming December pa siya manganak. Yung aming kalabaw mga kaprobinsya na maliit, si Batitay, iwalay namin siya sa sunod ng mga araw kasi 6 na buwan na siya at kawawa si Jen pag hindi natin siya iwalay. Pero okay lang kasi malakas na siyang kumain. Malakas na kumain si Batitay. Malakas din siya kumain ng kupramil. Andito po nilagay si paluma. Subukan natin ngayon mga kaprobinsya na masimasin kung humiga pa siya katulad ng una. Si paluma po napaiay natin pero hindi pa tayo sigurado kung mabuntis pa siya. Pahigain natin to kung humiga ba. Nga. Aba, ito na kalabaw mga kaprobinsya. Hindi lang namin naturuan sa paghila ng karosa. Hindi pa namin siya nasanay. Kumain lang siya. Hindi lang natin siya disturbuhin. Andito po yung ating maliit na kalabaw. Malakas na siyang kumain, tapos may tali na siya. Pero hindi pa siya nasanay na itali. Pakalakas daw sa ating kalabaw mga kaprobinsya.
hindi nila kayang hilain. Subukan natin kung katulad ba ito sa ating baka na lalaki, kung sumunod ba siya sa atin. Nga, ayaw sumunod, patigas. Pero nasanay na po siya na may tali, nasanay na po siya na may busal. So hindi na kami mahirapan kung sakaling iwalay namin siya. Kailangan po natin siyang iwalay para tumaba po yung kanyang nanay, at saka maglandi ulit yung nanay niya. Sana po swertihin tayo sa ating alagang kalabaw na si Paloma. Sana mabuntis siya ng iniay siya. Swertihan lang yung pag-alaga mga kaprobinsya. Hindi po mailap yung kalabaw natin. Nung nilagyan natin siya ng busal, hindi tayo niya pinahirapan. Hindi katulad sa ating mga kalabaw dito dati na napakahirap. Kailangan pa namin habulin. Kailangan pa igaid ba. Pero siya, yan o, yung busal niya. Kailangan tayo dito na may bakod para sa ating mga maliliit na baka at saka maliit na kalabaw. Yung baka po pag umabot ng mga 2 buwan, kumain na yan. Tapos pag ma-harvest na yung mga tubo dito, hindi na pwede na may mga maliliit tayong alaga na nakagala-gala. Kumain na sila ng mga maliliit na tubo din. So napakinabangan natin yung mga tubo natin dyan, yung mga bakal na nabili natin. Andito po si Jin, yung nanay sa ating kalabaw. Parang na-discourage tayo sa pagpa-iay ng kalabaw mga kaprobinsya, sa sinabi ng ating kaibigan na technician na mahirap daw i-iay yung kalabaw. Andyan naman si Palo, pwede naman yun ang pagkasahin natin sa ating mga alaga dito. Kaya sa tuwing pumunta tayo ng stockyard mga kaprobinsya, patingin-tingin agad tayo sa mga kalabaw doon na mga bupalo. Basta mga maliit lang or mga bagong walay pa lang na kalabaw, gusto ko pong bibili ulit ng kalabaw na bupalo, yung maliit lang, para may backup si Palo. Kung sakaling maging matapang na si Palo or nanuwag na siya, matigas na yung ulo, pwede natin siya ibenta. Tapos yung kalabaw na nabili natin, yun naman po ang ating palakihin dito para tagakasta. Kadalasan po sa mga kalabaw na malalaki na or may edad na, maging matapang na yan. Yan po ang sabi sa ating mga kaibigan or mga kapitbahay dito na nag-alaga din ng mga malalaking kalabaw. Yun po ang mga experience nila, lalo na pag makakasta na. Kaya pag makapunta tayo ng stockyard, basta may budget tayo, tapos may makita tayo na magandang klaseng kalabaw na lalaki na bupalo, yung maliit lang ang bilhin natin kung sakaling makakita tayo. Sa mga nakarang araw mga kaprobinsya, nagkaroon mo ng malakas na baha dito sa amin at maganda yung resulta. Hindi na po masyadong mahirap yung aming daanan dito. Yung malaking bato na anod, tapos yung mga ibang bato din, parang natabunan sila ng buhangin. Hindi katulad noon na napakahirap daanan ng karosa yung ira namin dito. Pero sa ngayon okay na. Hindi na katulad dati. Dito po sa amin, pabago-bago po yung sura sa aming sapa dito. Dati po yung tubig na yan, dito yan dumaan. Dito hanggang doon. At natabunan ng buhangin yung andito at saka mga graba, mga bato. Andyan naman dumaan yung tubig. Okay na sana pag wala lang malakas na baha, para hindi na mahirapan yung mga karosa namin at saka yung rayos namin. Dati po may malaking bato dito na nakaharang at saka dyan napakalaki yung mga bato dyan dati. Pero naanod po yung mga malaking bato. Balak po namin na dito kami maglagay ng bakod mga kaprobinsya para sa ating mga maliliit na baka. Ang disadvantage lang dito, pag palagi umuulan, kasi maputik yung area natin dito pag palagi may ulan. Pero kung walang ulan, okay lang. Kumusang lasing gira? Nalasing?
Oh. Kurang. Mula lagi sa gubog oh. Nalasing siya mga kapabigsa oh. Nalasing? Hop! Kondisyon ra. Sabi natin mga kasama dito, nalasing daw yung baka natin. Yeah. Lubog. Kapoy tuhod. Us ka ba God? Ay, hora. Og di ba usik na uban? Hindi po siya ganyan mga kapabisya. Parang wala siya ganang maglakad ba? Resulta na ng kapalainog tuba ba? Hubog ka. Mahubog pala din yung baka mga kapabisya. Parang tao din. Pag hindi tayo sanay uminom ng tuba, parang magkurog yung tuhod natin. Tapos antokin tayo. Pwede siya oh. Parang inaantok siya oh. Inom pa. Nalasing siya sa isang basong tuba. Dito po sa pumunta. Minsan daw, tinanggal niya yung dyan, yung plastic na nilagay. Tapos dinilaan niya yung tuba. At sinubukan natin kanina, napainumin. Ininom siya. Parang inaantok yung baka natin. Nalasing yung ating baka. Hindi na po ka inom ha? Inom mo ka ito ba o niya po? Hubog ka, hubog? Saki. Mga kaprobinsya, kaya na po. Yung pagkain naman oh. Adobong pabo. May suso. Yan, may kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kaya na. Sanay? Highway pa doon, magkano na. Pero na yun. Kaya kami barwa. Kaya na pag-yasay. Ito ako maswaki na gawin po. What? Wako. Bilid yung bulon niya. Wak. Pinulog siya. Sakto.
Nako! Ayan yung batugan na. Dool, di ka doolon. Ayaw to. Wak! Le! Kanap na. Nangaon ng isla yun. Kapansin ko. Dool nga ako uwak. Tuwi sa. Doon sa uwak ako. Ano na ba na? Ba't labang ako eh? Wala na. Dito. Wak! Wak! Oh! Wak! Ay, di ba yung tuon ako? Doon mo tuon di anak. Marami. Ah, di ba ang tuon ako? Wala dito. Mga magalang sa ano. Dito sa klap. Ang isip pa mo yung na. Oh, pero kaon. Pero hindi kaon. Ano naman na. Tuon ka. Tuon ko na. Tuloy sa mga motor. Yung motor kagapon. Lalaki mo. Dahil. Jangan Dairo. Nah. Pakai nasi ya. Nah. Wak om. Iya, wak. Masuk si wak. Bisa nak ketiis. Kumain sa ng kanin oh. Init. Init wak. Nakapangay yung mag-sobrang mga na gusto mo. Wala pa. Hindi ay. Hindi ay. Oh. Kalau gitu kita semuanya. Enggak mana? Minor, alam mo. Enggak kayak gini. Ini mana? Ini pakak-pakak belibatnya. Dahil tinatando ay. Ano? Hindi kayo Ito ay kami amin. Kambiyak man eh. Ito kabangan na. Wala dahil ay. Wala ay. Libre mas mana niya. Ito man yung dito. Mga cook niya. Asok Lah. Ito. Jarang ayun kemarin. Ay, bino. Kadaot na. Tigaog pa sa wala. Hindi mo kadaot na. Manaan na daw, hindi na makadaot. Hindi na makadawag.